Kapayapaan at lahat ng kabutihan po. Ako po si Ginoong June Carvindioso at ito po ang aking thesis na pinamagatang Pagkandirit sa pagitan ng tradisyon at modernidad, komparatibong analisis ng tatlong kategorya ng karakol sa Cavite gamit ang lente ng panata, pagtitipon at pagdiriwang ni Tiatko. Ang karakol nga po ay isa sa mga natatanging relihiyosong tradisyon sa probinsya ng Cavite. Isa itong debosyonal na prosesyon sa anyo ng pagsasayaw na kadalasang isinasagawa bilang pagpaparangal at bilang pasasalamat sa isang patron o poon. Sa paglipas ng panahon, lumagana po itong karakol na ito at patuloy na nagbabago. Hindi lamang sa probinsya ng Cavite, kundi pati na rin sa mga karatig ng mga probinsya at mga komunidad. Ang pangunahing layunin po ng pananaliksik na ito ay masagot po ang suliranin na ito na batay sa pagkakapareho at pagkakaiba ng tradisyonal na relihiyosong karakol, modernong relihiyosong karakol, at modernong sekular na karakol, ano ang magagagap nating esensyal na kalikasan ng karakol? Esensyal na kalikasan ng karakol. At kung paano po ito masasagot sa pamamagitan ng tatlong mga tiyak na suliranin. Paano nagkakapareho at nagkakaiba ang tradisyonal na relihiyosong karakol sa dalawa pang mungkahing kategorya ng karakol? Paano nagkakapareho at nagkakaiba ang modernong relihiyosong karakol sa dalawa pang mungkahing kategorya ng karakol? Paano nagkakapareho at nagkakaiba ang modernong sekular na karakol sa dalawa pang mungkahing kategorya ng karakol? Ito po ang mga tiyak na suliranin na sasagutin ng pananaliksik na ito. Ang pananaliksik po na ito ay mahalaga sa tatlong aspekto at sa mga sumusunod na konteksto. Una, ang konteksto ng araling Pilipino. Makapag-aambag po ito sa preserbasyon at dokumentasyon ng mga buhay na pamanang kultural tulad ng karakol. Sa pamamagitan po ng pag-aaral na ito, mas mauunawaan ang pagkakaiba-iba ng mga kultura ng mga bayan dito sa probinsya ng Cavite. Gayun din sa mabathalang pag-aaral o sa teolohiyang Pilipino. Mapalalakas po nito ang pag-unawa sa sagradong mga dimensyon ng isang sayaw bilang ekspresyon ng pananampalataya. At gayun din naman ito'y isang sayaw, makapag-aambag din ito sa dance studies at sa cultural performance studies. Makapagbibigay po itong pananaliksik na ito ng isang bagong pananaw sa ebolusyon ng isang sayaw gamit ang mga bagong bokabularyo at mga indak na ginagamit ng mga kabataan sa kasalukuyan. Bukod po dito, makapag-aambag din ito at makatutulong ang pag-aaral na ito sa mga inisyatiba ng Diocese ng Imus upang maitaguyod ang tradisyon ng karakol habang isinasaalang-alang ang modernidad at sekularidad. Tinukoy po ang mga simbahan at poon batay sa apat na topographical na lokasyon ng Cavite. Ito po ay ang lowest lowland, alluvial plains, central hilly area at upland mountainous area. 8 simbahan po ang napiling saliksikin sa papel pananaliksik na ito. Sa pamamagitan po ng obserbasyon, mga biswal na etnografiya at pakikipanayam, kinolekta po ang mga datos mula sa mga karakol na isinagawa po mula pa noong Hunyo 2023 hanggang Setyembre 2024. Yun nga po, no, ang focus po ng pananaliksik na ito ay ang tatlong kategorya ng karakol. Ang tradisyonal na relihiyosong karakol, modernong relihiyosong karakol, at ang modernong sekular na karakol. Ito po ang mga focus na susuriin batay sa mga elemento ng panata, pagtitipon, at pagdiriwang. Makikita po natin ang daloy o proseso ng pananaliksik na gagamitin dito, no? Ang una ay ang pagtukoy sa teksto ng pananaliksik, yun nga po ang karakol sa Cavite, pagpili ng dulog at ng metodo, yan po ang hermeneutic circle ni Gadamer, at ang cultural performance theory, partikular po ang phenomenon nito na panata, pagtitipon at pagdiriwang ayon kay Tiatko, at ang pagtukoy sa mga karakol na oobserbahan at susuriin ang 8 mga simbahan, pagtukoy sa mga kakapanayamin, pagdanas sa karakol at dokumentasyon, pakikipanayam sa mga deboto at mga eksperto. Mula po rito ay mahalaw natin ang interpretasyon ng danas at obserbasyon ng mananaliksik, gayon din naman ang interpretasyon sa mga panayam sa mga deboto at eksperto. Ito po ay hahantong sa esensyal na kalikasan ng karakol. Makikita po natin sa mga susunod na bahagi ang daloy ng pananaliksik. Una nga po ay ang introduksyon, pangalawa ay ang RRL, pangatlo ay ang metodolohiya,
Pang-apat ay ang paunang palagay at pag-unawa sa mga bahagi at kabuuan, partikular sa chapter 4, 5 at 6 na iba't ibang kategorisasyon ng karakol. Ito po ay hahantong sa pampitong bahagi o kabanata, ang pagwawasto, pagpapalalim at pagsasanib ng mga abot-tanaw. At hahantong po muli sa panghuling bahagi sa lagom, konklusyon at rekomendasyon. Gayun din naman makikita po natin sa mga susunod na bahagi ang mga iba't ibang kabanata sa paghihimay-himay sa iba't ibang kategorisasyon o kategorya ng karakol. Ang una po ay ang tradisyonal na relihiyosong karakol. Ang tradisyonal, mula sa salita nito, matitilad-tilad natin, naririto ang tradisyon, naririto ang relihiyon. No? So ito po ay nakakapit pa rin sa pamamanata. Ito ay nakakapit pa rin sa pagdedebosyon at pagsasakripiso. Ito po ay may iba't ibang mga steps katulad ng kilos suso, gayon din naman ang labo-labo at pares-pares. Bakit po ito nang tinawag na kilos suso? Dahil po sabi nila mula sa kasaysayan halimbawa ng Rosario, sinasabi na ang karakol ay nagmula sa salitang karakole, Karakole na ang ibig sabihin po ay suso. So ito po ay mabagal, mabagal na pag-usad, mabagal na pag-sway-sway, mabagal na pag-indayog. Sa labo-labo naman po, ito ay labo-labo dahil malaya kang sumasayaw na parang isang alon sa dagat. So ito ay mimicry, kumbaga, na nangyayari sa kapaligiran. So ito po ay mga sayaw na nagpapakita ng iba pang anyo ng personal at individual na pagpapahayag ng isang sayaw panalangin. Sinusundan po ito ng tugtuging pandangguhan na nasa palong 3/4 na tinatawag nating balse o waltz. So ang tradisyonal na relihiyosong karakol ay nagpapalalim ng pagpapahalaga ng komunidad sa kanilang tradisyon, kultura at pananampalataya. So ito po, sa mga nakapanayam, ito ay isang panalangin, sayaw ng panalangin ng pasasalamat. Naririto naman po ang panata, pagtitipon at pagdiriwang at hinimay-himay po ito sa 14 na elemento, na mungkahing elemento ni Dioso at ni Demeterio. Sino ang pinananataanan, bakit pinananataanan, sino ang namamanata o nagpaparangal, gaano katagal nananatili ang pamamanata o pagpaparangal, mga nagtaguyod ng pagtitipon, ang nagtatanghal sa pagtitipon, pinaggaganapan ng pagtitipon, komunidad at hierarkiya sa pagtitipon, anyo ng sayaw, iba pang anyo ng kasiyahan, mga kadikit na elementong sekular at mga pagpapahalaga ng komunidad. Ang susunod na kabanata naman po ay ang modernong relihiyosong karakol. Ipinakita naman po dito ang ebolusyon mula sa isang tradisyonal na ritual tungo sa isang makabagong anyo nito na yumayakap doon sa kontemporaryong panahon at sa mga kontemporaryong mga impluwensya. Katulad na lamang ng mabilis na musika, mga pagbabago sa sayaw, katulad ng kembot na dating mahinahong kembot o dati pa, kung babalikan pa ang sinauna, ay isang maratsa lamang. Mula sa maratsa ay naging isang kembot at yung kembot ay tinatawag ngayon ng ilang mga grupo na wewet. So ito ay isang mas mabilis na indayog. Gayun din naman sa pagbuhat, makikita natin ang iba't ibang anyo ng pagbuhat nito. Sa modernong relihiyosong karakol po, sentral pa rin ang pamamanata at pagdedebosyon. Nandun pa rin, makikita pa rin po natin ang pagsasakripiso ng mga namamanata sa initan ng araw, sa ulan o kahit sa mga baha. Lalo na sa mga karakol na isinasagawa malapit sa coastal area na mayroong na kapag nag-high tide ay binabaha ang mga lugar. So ang pagpapahalagang ito na mahalaga sa isang relihiyosong gawain ay isa sa pinagdiriwang pa rin sa modernong relihiyosong karakol. Dito naman po makikita natin ang ilang mga bahagi, lalo na partikular dito ang mga nagtataguyod ng mga pagtitipon katulad ng ilang mga grupo, katulad ng JCI Imus Haligay, ng mga Comité de Festejos, ang mga nagtatanghal po sa mga pagtitipon na ito katulad ng mga grupo ng Kagandahan Dance Group, na ngayon ay tinatawag po nila na Kagandahan Dance Organization. Gayun din naman ang isa sa mga pinakamatandang grupo, ang tinatawag na Anak Magdalena. Sila po yung mga grupo na dumarayo sa iba't ibang mga karakol at nagtatanghal sa iba't ibang mga karakol dito sa probinsya ng Cavite.
Ang kasunod naman po ay ang modernong sekular na karakol. Mababatid po natin na itong anyo na ito ng karakol ay mas nakatuon po sa kasiyahan sa pagtitipon. No? So nawawala ang konsepto ng panata, na tumutungo ito sa konsepto ng pagtitipon. No? Naririto po yung kompetisyon at labis-labis na pagdiriwang. So nakatuon siya sa pagtitipon at pagdiriwang. Mahalaga para sa modernong sekular na karakol ang pagbuo ng isang festive na atmosphere, no, na atmosfera, imbes na pagdedebosyon o pamamanata lamang. So ang ganitong klase po ng karakol ay maaring humantong pa sa pagiging isang simpleng street dancing lamang o simpleng isang cultural performance lamang o isang folk dancing. Yan po ang modernong sekular na karakol. Sa lagom konklusyon at rekomendasyon naman po, mababasa natin ang esensyal na kalikasan ng karakol. Ang tatlong anyo nga po ng karakol ay nagpapakita ng patuloy na ebolusyon ng isang tradisyong bumibigkis sa mga Kabitenyo. Ang karanasan ng karakol ay sumasalamin sa pagkakaroon ng isang pinagbahagi ng danas o shared experiences. Mula po sa pinagbahagi ng danas na ito ay nagkakaroon din ang mga deboto o mga mangangarakol ng tinatawag na pinagbahagi ng kaalaman o shared ideas o shared knowledge tungkol sa karakol. Mula po rito ay makukuha natin ang esensyal na kalikasan ng karakol. May pagkakaiba-iba man ang tradisyonal na relihiyosong karakol, ang modernong relihiyosong karakol at modernong sekular na karakol, magagagap natin ang esensyal na kalikasan ng karakol bilang isang kultural at isang relihiyosong pasayaw na ritual. No? Ito ay nagpapahayag ng individual na at kolektibong pananampalataya. Individual, dahil katulad ng isang tradisyonal na relihiyosong gawain, no, ito ay maaaring ekspresyon ng individual na pananampalataya o pamamanata. At sa isang modernong sekular at modernong relihiyosong karakol, makikita natin ang isang kolektibong pagpapahayag ng pananampalataya o ng isang pagtitipon at pagdiriwang. So, ang karakol nga po, no, ay isang ritual. May dalawang pangunahing aspekto, espiritual at kultural. Sa espiritual na aspekto, nabanggit natin na ito ay isang pasayaw na anyo ng pamamanata. Ito ay isang sayaw ng pananalangin o sayaw panalangin. Ito ay pasasalamat, isang panalangin, pasayaw na pasasalamat. Kung saan ang mga mangangarakol ay nag-aalay ng kanilang pamamanata, ng kanilang pagsasakripiso at personal na mga panalangin bilang simbolo ng pananampalataya at pagdedebosyon nila, no? Bilang bahagi ng komunidad. Sa kultural na aspekto naman po, ito ay isang makulay na pagtitipon. Ito ay nagpapakita ng mga lokal na pagkakakilanlan at mga identidad, mga kultural na mga simbolo at nagiging daluyan po ng komunal na kasiyahan at ng pagkakaisa. Habang nananatili po sa ang tradisyonal na solemning anyo nito, ang modernong karakol naman po ay sumasabay sa makabagong mga impluwensya, mas masigla at nakakaakit lalo na po sa mga kabataan. Pinag-uugnay ng karakol ang tradisyon at modernidad. Isang pagkandirit, no? Isang pag-uugnay at pagsasanib ng tradisyon, modernidad at sekularidad. Nagiging ritual na sumasalamin sa pananampalataya at kultural na pamana ng mga Kabitenyo. Gayun din naman, sumasalamin sa kasaysayan at mga kontemporaryong identidad ng komunidad. Naririto po ang mga rekomendasyon ng pananaliksik na ito. Una ay ang dokumentasyon ng karakol, paglalaan ng pondo para sa dokumentasyon, pagsusuri sa iba't ibang bersyon ng karakol, suporta sa lokal na pananaliksik, edukasyon sa kahalagahan ng karakol, pagtuturo ng kasaysayan, panghihikayat sa misa bago ang karakol, pagpapalakas ng mga grupo tulad ng KDO at Anak Magdalena, pagtatakda ng karakol bilang isang cultural heritage, pagsulong ng cultural performance theory at hermeneutics, kooperasyon ng simbahan, pamahalaan at komunidad, pag-aaral sa ebolusyon ng sayaw, pagsusuri sa epekto ng modernisasyon at sekularisasyon, pagsusuri sa karakol ng upland towns, paggamit ng mga kategorisasyon ni na Joso at Demeterio sa iba pang mga folk dances sa Pilipinas. At muli, ito po ang aking pananaliksik, ang pagkandirit sa pagitan ng tradisyon at modernidad, komparatibong analisis ng tatlong kategorya ng karakol sa Cavite gamit ang lente ng panata, pagtitipon at pagdiriwang ni Piatco. Muli, ako po si Ginoong Jun Carvindioso at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tena't magkarakol!